Ngayong araw na to ay kapistahan ng pagtatampok ng banal na krus. Sa Sunday yun, sa Sunday. Pagtatampok ng banal na krus. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung krus na naging daan ng kamatayan, yung krus na simbolo ng paghihirap, naging daan para sa kaligtasan. Kaligtasan natin lahat at ito'y sumisimbolo ng pagwawagi ng ating Panginoon over sin and death, di ba? Dito sa binasa natin, ewan ko kung napansin nyo, sa umpisa, may binanggit na tungkol sa mga ahas. Alam niyo yung kwento na yon? Yung kwento na yon, nung kalalabas lang ng mga Israelites sa Ehipto, siyempre, hindi naman sila maraming dala. Wala namang mga bag na malalaki dati. Yung pagkain nila limitado, mapapanis din. Dumating yung punto na ubos yung pagkain nila. Ang ginawa ng Panginoon, sinusuplayan sila ng manna everyday. Alam yung manna yun, tinapay, galing sa langit. Puti-puti daw yun. Kwento lang naman. Binibigyan sila ng Panginoon nito araw-araw. Pero ano sabi ng mga Israelites? Ano ba naman to? Araw-araw, ito na lang, kinakain namin. Reklamo na reklamo. Araw-araw na lang, ito na lang pagkain namin. Hindi nila yun ang nagsusustain sa kanila. Buti pa sa Ehipto, ba't baka kami pinalabas dito? Doon, ang pagkain namin, overflowing. May karne, may isda, may prutas, may gulay. Dito, araw-araw, ganun. Nagalit ang Diyos. Nagpadala ng mga makakamandag na ahas. At pinagtutuklaw ang mga Israelites. Siyempre, nagsisi sila. Bakit pa sila nagsasalita ng ganyan sa Panginoon at saka kay Moses? Humingi sila ng tawad. Nagsisi naman talaga. Sabi ng Panginoon, sige, kumuha ka ng ahas na gawa sa tanso, ilagay mo sa poste, itaas mo. Lahat ng mga natuklaw ng ahas na tumingin dun sa bronze serpent na yon ay nabuhay. Yung ahas na pumapatay, ang siya rin naging simbolo ng kaligtasan. Yung din na bumuhay sa kanila. Parang ganoon din ang krus ng ating Panginoon. Ang simbolo ng kamatayan, pumapatay ng tao, simbolo ng paghihirap, ay naging daan para sa kaligtasan natin. May kukwento lang po ako. Nagkaroon kami ng pagkakataon dati na makasama sa Holy Land. Dito, yung aming guide ay isang Palestino. Sabi niya, dito sa Holy Land, ang mga nagpapatunay ng buhay ng ating Panginoong Jesus, yung panahon na yon, lahat nasa ilalim ng lupa, hinuhukay nila. Bakit? Kasi dati, yung mga Romano, gustong kalimutan lahat ng tungkol sa Panginoong Jesus, nilulubog, binabaod sa lupa, at sa iba, tiyatabunan. Kasi ang importante sa kanila, ang bigyang papuri parangal, ay yung hari. Anyway, sinasabi niya, may tatlong klaseng relics, Class A, Class B, at Class C. Ano ibig sabihin ito? Yung Class A, yun yung walang kaduda-duda na dito yung pinag-uusapan natin na tungkol kay Kristo. Example, yung Sea of Galilee. Dahil sa mga mapa, nakita nila na nandun yun, sigurado 100%, walang kaduda-duda na yun ang Sea of Galilee. The Sea of Galilee, by the way, is a lake, hindi yan dagat. Yung Dead Sea, walang kaduda-duda na yun ang Dead Sea. So, Class A yun. Ano yung Class B? Yung Class B, yun yung na-interview nila yung mga tao nung panahon na yon at sinasabi, naku yan. Yan yung bahay ng nanay ng asawa ni Pedro. Kaya nakita namin yung bahay ng nanay ng asawa ni Pedro. Pero, hindi nila masisiguro na 100% na yun. Kasi tinuro lang ng tao. So, Class B yun. Ano naman yung Class C? Example ng Class C. Yung upper room kung saan ginanap ang huling hapunan. Sabi nila, dito yun eh. Dito sa lugar na to. Dito sa lugar na to. Doon yun.
Pero hindi mo alam exactly kung saan yon. Yun ang klase. Ibig sabihin, relic pa rin yun. Kunyari, itong buong, basta sa Parañaque yun eh. Itong buong to, dito naganap yung huling hapunan. So yun ang klase. Ba't ko sinasabi to? Kasi yung araw na to ay listahan ng pagtatampok ng banal na krus. Bakit natin pinag-usapan yun? Kasi after ng persecution, after ng tinutuligsa at hinahanap at pinapatay ang mga Kristiyano, yung time ng martyrdom, maraming pinatay na Kristiyano. Pagkatapos ng 300 years na yun, naging hari si Constantino. Ang sinasabi, ang nag-umpisa daw ng simbahan natin ay si Constantino. Pero ito po ang kwento niyan. Nung panahon ng hari si Constantino, sino ang reyna? Nanay ang hari. So ang nanay ni Constantino si Helena. Si Helena ang reyna nung panahon ni Constantino, nung paghahari niya. Nagkaroon siya ng pagmamahal, nakilala niya ang Panginoon. So, naging personal kay Helena na hanapin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating Panginoon. Ngayon pala yung Santa Cruzan na mayroong reyna, Helena. Pero sa Pilipinas, ang nangyari lang, nabibigyang masyadong attention si Helena. Siya yung binibigyang parangal dito. Pero ang Panginoong Jesus pa rin sa huli. Dapat siya pa rin ang pinakabida sa usapin na to. So, naging personal kay Helena yung paghahanap ng mga bagay tungkol kay Jesus. Kaya, nalaman ko saan ng bahay ni Pedro, nalaman ko saan yung upper room, nalaman ko saan yung sinagogas, nalaman ko saan yung templo dati dahil kay Helena. Naging personal sa kanya. Nagkaroon siya ng isang delegation na naghahanap, nagtatanong kung saan to. Kaya meron tayong mga relics ngayon dahil kay Helena. At doon sa Holy Sepulchre, ibig sabihin kung saan namatay si Jesus, saan siya dilibing, may nakitang 3 krus. Doon sa 3 krus, alin dito? Ang krus ni Jesus. Meron isang may sakit na babae. Lawakan ng babae yung mga krus. At kung saan siya gumaling, yung sabi, ito yung krus ng Panginoon. Merong patay. Hinigaan nila doon sa 3. At doon sa krus din kung saan gumaling yung babae, nabuhay yung patay. So, dinigdare nila, ito ang krus ng ating Panginoon. So, meron tayo ngayong pinagdiriwang na banal na krus ng ating Panginoon. Nakita nila yon, yung krus na yon. So, yung krus na nagbibigay ng paghihirap, pumapatay, ay naging krus ng pagwawagi over sin and death ng ating Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong po, tayo, anong krus natin? Ano po ang krus natin? Ang krus po natin, yung pinili natin buhay, no? Krus natin, pinili natin buhay, tayo ay mga laiko, tayo, karamihan nag-asawa. Meron din mga nagdesisyon na hindi mag-asawa. Pero kung ano yung pinili mo, kung nasaan kayo ngayon, yung iba, feeling nila nakalugmok sila sa pamilya nila. Feeling nila, ito ay nagbibigay sa kanila ng paghihirap. Tandaan nyo yung pamilya din natin, ang magiging daan natin tungo sa kaligtasan. Pero, meron tayong kailangan gawing desisyon. Ano yung desisyon na yun? Tumingin sa krus ni Jesus. Dapat tayong maniwala sa Kanya kasi dito, sa binasa natin, binanggit yung pinakapaborito nating Bible verse, ang John 3:16. Sabay-sabay tayo. Galing. Memorize. Sabi nila, tayo daw mga Katoliko, mahina tayo sa Bible, di ba? Pero ito, memoryado nyo. Ito po yung buod ng ating pananampalataya. Nandito yung mga kailangan natin gawin para tayo ay maligtas. Kailangan nating maniwala sa ating Panginoong Jesus. Isang desisyon, di ba? Desisyon ng mga Israelites tumingin sa bronze serpent para magkaroon ng buhay, para maligtas. Tayo tumingin sa krus, maniwala kay Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. So ano ba yung tinuturo ng ating Panginoon? Kung naniniwala tayo sa Kanya,
na kailangan natin sundin, ano ang mga tinuturo niya sa atin? Magpatawad, magpakumbaba, mahalin ang kapwa, mahalin ang asawa, yung mga babae, sumunod sa mga asawa, basta't mahal kayo ng asawa niya. Merong kailangan gawin yung mga lalaki din. Ano pa? Ano sabi ni Jesus said, mayamang lalaki. Tinanong siya, di ba, how do I gain eternal life? Tanong sa kanya ng lalaki na mayaman. No? Ang sagot niya, sundin ang 10 utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magmamarites. Mahalin mo ang kapwa mo, honor your father and mother, di ba, sabi niya. So dapat, kung naniniwala tayo kay Jesus, dapat sumusunod tayo dito. Isang desisyon na sumunod. Isang desisyon na maniwala, isang desisyon na tumingin sa krus ng ating Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. Tapusin natin ating pagninilay sa pagbibigay ng paburit parangal sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as in the beginning, is now, and ever. Amen. At ngayon ay kapanganakan ng ating mahal na ina. Bigyan natin siya ng parangal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama ng Espiritu Santo. Good morning.